Mga katakam-takam na putahe, binabalik-balikan ng mga suki, adobo, ginataan, at sinampalukan. Mga ordinaryong lutuin lang ba kanyo? But wait, there's more. Dahil sa hindi nito ordinaryong ingredient, karne ng daga lang naman. Dumayo ang Hot TV sa Kalumpit, Bulacan, isa sa mga lugar sa Central Luzon kung saan ang mga hayop na laki sa palayan o bukid tulad ng daga, palaka at bayawak ay ginagawang exotic delicacies. Pag ang daga po nahuli sa palayan, ibig sabihin doon po siya nabubuhay. More on kinakain po niya yung mga palay, yung mga ganun, mga halaman. Malinis naman, nakakain po naman talaga natin yung ano. Sabi nga ni Chef na ilang taon na rin naghahain ng ganitong pagkain, ang sikreto para maging malinamnam ang karne ng daga bago isalang sa anumang pagluluto, tamang pagmamarinate o timpla sa suka at paminta. Usually ginagamit po nila luya. Yung black pepper po actually, nakakabawas po ng lansa yun. At madali lang gawin ang tatlo sa pinakakilalang luto rito, adobo. Lagyan po natin ng konting seasoning. Lagyan po natin siya ng konting sabaw para maging normal adobo po siya. Pwede na po. Ginataan. Para pampaalis po ng lansa. Lagyan po natin yung garlic. At yung pong ating onion. Bago po, pwede po natin gamitin yung coconut powder po na isama po siya sa pagbisa. Ito na po yung ating ginataang daga. Sinampalukan. Lagyan po natin siya ng ginger. Yan lang po natin siyang kumulo. Lagyan natin siya. Yung 5 minutes. Hanggang sa kumulo po siya. Meron po siyang sitaw, may sibuyas po, at meron siyang kamatis. Okay na po yung ating sinampalukang daga. Kung tama ang timpla at pagluto, ang karne ng daga kasing lasa at sarap din daw ng manok. Pero sa mga sanay ang panlasa sa exotic na mga karne, Para ho siyang lasang kung nakatikim na po kayo nung tinatawag nilang bayawak. Hindi po siya nalalayo ang lasa doon. kaya sa mga tila takot sa mga hindi ordinaryong putahe, swak ang huling mensahe ni Chef. Subukan po nilang dumalaw dun sa mga exotic restaurant. Mag-try po sila doon yung mga ibang putahe na hindi pa nila natitikman. Kakaibang buffet natin today, hindi ba? Yes, kakaibang pagkain. Mga kaibigan, dahil dyan, at masayang-masaya tayong nagbalik dito si Miss Reg from Singapore, dala-dala natin dito ang adobo. Natitikman ko? Bilang ako naman lagi ang tumitiket. Pero alam mo, Kuya Dick, kilalang-kilala talaga ang Central Luzon sa mga exotic food. Dyan sa Pampanga, sa Bulacan, sa Nueva Ecija. Ang dami. Ang alam ko nga sa Nueva Ecija ba yun, o sa Pampanga, yung malalaking ants. Kinakain nila yun di ba? Even crickets daw. Crickets, tsaka yung Crickets? mga hantik. Yung mga Sinangag na crickets, di ba meron? Kinakain nila yon. Tsaka yung malalaking ants, hantik ba yon? Yun, kinakain din nila yon. So, syempre niluluto naman. And supposedly, it's really good. Pero yung daga, I hope that they use the... May mga clean ba na gano'n? May mga dagang bukid, and I suppose yung Baka yun eh. dagang bukid. Parang palakang Like the bukid. vegetarian Yeah, rats. they're vegetarian. So, at saka nasa bukid lang sila. Yeah. Yun ang kinakain nila daw. So at least they're healthy. Yes. Kaya okay lang. Okay lang. Hindi, pero I think, kasi sinuserve naman yun sa restaurant. So, I think, nililinis naman yun ng Sana talagang naman. bonggang-bongga. Please, Lord. Pero dapat i-check pa rin yun ng Department of Health. Dapat i-check nila yan kung papayagan na ipakain. Pag pinayagan ng Department of Health, pwede Pwede tayo go. dyan. Okay, kayo, what can you try? What is... Kasi may sawa, bayawak, daga. Panike! Pati panike. May laman ba yung panike? Di ba payato lang yan? Puro buto yun, di ba? buto-buto yun. Pakpak, oo. Baka bulalo.
Punalong panike. Ang ganda nun. Punalo. Nako, mahirap. Ako kasi nga, sabi ko kanina, hindi ako mahilig mag-try ng mga ganun eh. Siguro I can imagine yung meat ng snake. I would compare it siguro to parang squid na parang slimy and chewy. You think? Para siyang sashimi. Actually, they say nga, it's not. Oh, it's not. Ang meat niya parang chicken talaga. Wow. Well, marami nagsasabi talaga, no? Laging pareha sa chicken daw. Hindi ko nga alam bakit very popular yung lasang Yeah. chicken. Lasang chicken. Aba, ewan natin. Ako, like I said, itatry ko naman lahat bilang hindi naman ako maarte kumain. Pero huwag niyo na lang sasabihin sa akin. O, ayoko malaman kung ano yung kinakain ko. Yes. Bago ang lahat lang, sasabihin ko lang, get well soon kay Yani Reyes, anak yan ni Alan and Vicky. Get well soon, Yani. Yes. And hello sa lahat ng mga taga Cebu, mga kapuso natin sa Cebu. I was just there yesterday and this morning. So hello sa mga taga Cebu. And of course, here via Twitter, we have some reactions. CityLink Taxi says, ang galing naman ni Chariz. Aliw na aliw si Miss Regine. Totoo yan. Tawa tayo ng tawa. Ang galing ni Chariz na mapanood natin sa Magdalena with Bella Padilla starting soon. And from Gabe, nakakatakot ang kwento ni Kuya Dick. Lagi naman. Lagi yan. Every week yan. Every week tayo. Alright, dyan lamang po kayo magbabalik pa ang Hot TV. Stick with us. Hot next, kapuso, kapatid, kapamilya. Nagsanib puwersa para sa hari ng komedya. Ang exclusive behind the scenes ng special tribute kay Dolphy, hawak ng Hot TV. Isang masayang selebrasyon. Isang hindi ordinaryong pagsasanib puwersa. Sarap ng feeling kasi walang competition tonight eh. Para sa alaala ng yumaong hari ng komedya. Kung nabubuhay pa yung daddy ko, ito yung gusto niya mangyari. Ito ang Alay Tawa, a multi-channel and star-studded musical tribute to the late Dolphy from the vision of Dolphy's son, Eric Quizon. Nagsama-sama ang mga artista ng ABS-CBN, TV5 and GMA Network sa TV special na gugunita sa highlights ng 60-year showbiz career ni Pidol. It's a very blessed concert and fundraising activity. Saya! The Dolphy belonged to everyone. He really belonged to everyone. Mahal siya ng lahat. Na kung magkaroon siya ng mga ibang events kung saan it's for a good cause and it's under the name of Tito Dolphy, I would love to be a part of it. Kami natutuwa and excited, lalo-lalo na sa aming number. So, ang ginawa namin, nagbihis kami ng ganito para hindi halatang kinakabahan. Oo. Bagamat hindi kami nagsama-sama pero sa isang show at sa isang oras sama-sama kaming lahat. Sana magkaroon uli ng pagkakataon na may ganito uling pagkakaisa ang mga artista at ang mga networks. Mamayang gabi, 10:30 p.m. Alay Tawa will air simultaneously in the 3 big TV stations, a first in the history of Philippine TV. And I'm pretty sure my father is with us, amongst us right now. Probably he's on stage right now with us, diba? And with the biggest smile on his face. I was there. I'm thankful and honored enough to host a segment there with my sister. And ang ganda nung feeling backstage na lahat ng taga iba-ibang network nakikita, nagsama-sama backstage. So I think we should have more events like this. And it's perfect na it's for Tito Dolphy. Very true. Yun ang maganda, no? Pag nagkakaisa kayo sa common cause at nagsama-sama, wala na tayong iniisip na, walang barriers. So 10:30 p.m. po yan. Alright, Yes. abangan nyo yan. Ang Dolphy Alay Tawa. See you tomorrow. See you tomorrow. See you next week. Opo. See you next week. Next week naman. Next Sunday. God bless.